May sinabi si LeBron James kay Rob Pelinka kaya walang trade ang nangyari sa Lakers. Totoong plano na bisto. Jonathan Kuminga para sa Most Improved Player Award. Siya at Curry nangungunang duo sa liga. Stephen Curry, may napansin sa inilakas ng Warriors. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, new Adidas fashion, mabibili lamang sa halagang $1,199. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tifen.com for more high-quality shoes. Ang Los Angeles Lakers ay gumawa ng isang kontrobersyal na desisyon na walang pagbabagong ginawa habang lumipas na ang deadline sa trade. Maraming mga koponan sa paligid nila ang aktibong nagtrabaho sa pagpapabuti sa kanilang lineup, ngunit hindi natagpuan ng Lakers ang anumang makatarungang pag-upgrade para sa roster na may hawak sa 27-25 ngayong season. Nagsalita si Lakers GM Rob Pelinka sa media bago ang laro laban sa Nuggets at ibinunyag na may usapan sila ni LeBron James bago ang deadline. Sinabi ni Pelinka na sinabi raw ni LeBron sa kanya na mahal niya ang mga players sa lineup at optimistic siya sa grupo sa hinaharap. Ang huling usapan namin kasama siya ay nakatuon siya sa mga taong nasa loob ng locker room at gagawin silang mga pinakamahusay na players at teammates na maaari silang maging. Sinabi niya matapos ang huling laro namin, mahal ko ang mga taong ito. Alam niya bilang leader at captain na mahalaga ang pagpapalakas sa mga players na ito at ang dalhin sila sa pinakamahusay na bersyon ay napaka-importante sa second half run na kanilang gagawin. Sinabi rin niya ng bukas na ang team ay mag-e-explore ng mga karagdagang tawag sa buyout market kung saan ang mga pinakamahusay na pangalan na available ay ang Lakers trade target na sina Spencer Dinwiddie, Killian Hayes, Joe Harris at marahil pati na rin si Kyle Lowry. Bagaman sinasabi ni Pelinka na masaya si LeBron, siya naman ay medyo hindi naging masaya. Ang mga teams sa NBA ay gumawa ng mga kilos para palakasin ang kanilang lineup kung saan ang Mavericks at Suns ay gumawa na ng mga notable moves. Sa Lakers na humahabol sa mga teams tulad nito, kailangan nilang hanapin ang lakas upang magtagumpay mula sa West at umakyat mula sa number 9 seed. Nagkamali ba ang Lakers? Ang pagkakapwesto ay isang matapang na galaw ng Lakers, ngunit ito ay nagdulot na ng maraming galit mula sa mga fan. Pagkatapos ng mga buwan sa pagsasabi sa mga fan na may mga konektadong hakbang upang makuha ang mga manlalarong tulad ni DeJounte Murray o Zach LaVine, ang Lakers ay nagtapos na walang nakuha habang ang Hawks at Bulls ay nagdesisyon na wala ring magawa sa deadline. Hindi nagawa ng LA na mabigay ang draft capital upang pumasok sa fire sale na isinasagawa ng Pistons at Hornets na magpapahirap sa kanila na maging agresibo sa buyout market. Ngunit sa kabila sa mga kalibre sa mga ipinapakita sa mga players ngayon ng Lakers na magagamit para sa trade, hindi na nakakagulat na makita ang team na manatili sa kanilang lineup, ang pagpapadala sa lahat ng second-round pick o ang kanilang 2029 first-round pick para sa mga karagdagan tulad ni Bojan Bogdanovic ay hindi makakapagdala ng malaking pagbabago sa team na ito. Inaasahan ng ilang mataas na kalidad na mga players sa buyout market na kung saan ay kasalukuyang hinahabol na ng Lakers ngayon si Spencer Dinwiddie. Si Spence ay may hindi magandang taon na may average na 12.6 points at 6 assists kasama ang Nets. Ngunit siya ay isang LA boy na naging mahalagang bahagi ng playoffs para sa Dallas Mavericks noong 2022. Kailangan labanan ng Lakers ang kompetisyon upang makuha si Dinwiddie. Ngunit ang pagkuha sa kanya sa buyout ay mas magandang resulta kaysa sa pagpapadala ng maraming assets para sa isang player na may parehong talent level. Sa ibang balita naman mga kaibigan, bagaman nananatiling naiipit sa butas ang Golden State Warriors sa Western Conference, ang kamakailang pag-usbong ni Jonathan Kuminga ay nagdulot sa antas ng pag-asa sa paligid ng franchise sa hinaharap. Ang third-year forward ay mabilis na umuunlad patungo sa kasikatan na naging pangalawang scoring option ng Warriors kasunod ni two-time MVP Stephen Curry. Ang kombinasyon ni Kuminga at Curry ang naging nangungunang duo sa scoring sa liga sa huling 10 laro kung saan ang una ay may average na 24.9 points at 6.7 rebounds sa 58.3% shooting sa loob ng panahong iyon.
Ang pag-improve ni Jonathan Kuminga ay nakakuha ng atensyon sa paligid ng liga na ang athletic forward ay nasa isang kompetisyon para sa Most Improved Player Award. Sa kasalukuyan, mayroon siyang plus 3,400 odds at ika-4 na paboritong mananalo ayon sa nasabing award sa FanDuel Sportsbook. Ayon sa mga bookmakers, malakas na paborito para sa award si Tyrese Maxey, samantalang sina Alperen Sengun at Kobe White naman ay ang nasa top 3 sa pagpabor sa FanDuel. Gayunpaman, mayroon pang 35 games na dapat laruin ang Golden State, kaya't maraming panahon pa para kay Kuminga na mapalakas ang kanyang kandidatura. Dahil sa pag-angat sa kanyang oras sa laro, tumaas ang scoring ni Kuminga mula sa 9.9 nung nakaraang season patungo sa 15.4 sa 2023-24. Tumaas din ang kanyang mga numero sa rebounds mula sa 3.4 patungo sa 4.7, pati na rin ang kanyang mga steals at field goal percentage. Inaasahan na patuloy pang tataas ang mga numero na iyon sa kadahilan ng si Kuminga ay may average na 33 minutes bawat laro sa kanyang huling 10 laban. Siya ay naging mahalagang bahagi sa pag-asa ng Golden State na makapasok sa playoffs matapos magtala ng 18 points sa isang mahalagang panalo laban sa Indiana Pacers. Sa sumunod na balita naman, si Stephen Curry ay halos 5 linggo bago ang kanyang ika-36 birthday at wala pa ring anumang palatandaan sa kanyang pagbagal. 5 araw matapos nakapagtala ng 60 points laban sa Atlanta Hawks, nagtala si Curry ng 42 points laban sa Indiana Pacers kasama ang kanyang season high na 11 3-pointers at tinulungan ng Warriors na makuha ang isang magandang 4-1 na road trip na may 131-109 panalo. Ngunit sa kalagitnaan sa kung anuman ang isa pang kahangahangang kabanata sa kanyang karera, mas maraming oras ang ginugol ni Curry sa pag-uusap tungkol sa kanyang iba pang mga teammates kaysa sa kanyang sariling mga tagumpay. At oo, patuloy pa rin ang Warriors sa kanilang focus at pananampalataya na makagawa ng run sa NBA playoffs. Lahat ay nagbibigay ng kontribusyon. Iyon ang paraan kung paano namin bubuuin ang isang takbo tulad sa ginawa namin at kung paano namin gustong ipagpatuloy ito, sabi ni Curry sa mga reporter sa Indiana. Sa huling kalahating bahagi ng season, nasa atin ang pagtrabaho at pagsubok na itayo ang maraming panalo at maging isang team na walang gustong makaharap sa playoff, gawin ito at dalhin ito doon. Nakita ng Golden State ang isang kamakailang trend mula sa kanilang mga young players na nagbibigay ng mas malaking kontribusyon, ngunit ito pa rin ay lubos na isang malakas na team na umaasa sa trio ni na Curry, Thompson at Green. Gusto mong magpatuloy na manatili sa kasalukuyang sandali, matuto sa mga aral na nagpabago para sa atin, mula sa pananaw ng pagpapatupad, pananaw sa enerhiya, pananaw sa focus, ang lahat ng ito ay ang magbibigay sa atin ng resulta, sabi ni Curry. Ang aming depensa ay medyo mas naging maganda at kami ay nagsisimula ng bumuo sa isang team kung ano kami noon sa pamamagitan sa pag-rotate, pangalawa at pangatlong pagsisikap at pagkakonekta sa laro sa both ends sa floor. Si Curry ay naging ika-34th players sa kasaysayan ng NBA na umabot sa 23,000 points sa kanyang karera. Ngayon, ang focus ng Warriors ay napupunta sa natitirang bahagi ng season. Ang panalo laban sa Pacers kasama ang pagkatalo ng Jazz sa Phoenix Suns noong Huwebes ay ang nagdala sa Golden State sa isang pagkakapantay sa Utah para sa huling pwesto sa Western Conference play-in bracket. Kailangan pa rin naming gawing mas mahusay ang aming depensa sa transition. Ang aming depensa sa half-court ay tunay na naging matatag at nagpapahirap sa mga teams. Nagpahintulot ito sa kanila na magkaroon lamang ng iilang pagkakataon. Iyon ang pagkakaiba para sa amin. Alam namin na kaya naming umiskor, hindi naman kami masyadong nagkaroon ng problema sa aspetong iyon. Pagtatapos ni Curry. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.